Alam mo ba na may isang uri ng tao na mukhang tamad sa paningin ng iba? Pero sa loob ng isip niya, sobrang laki ng pangarap. Yung tipong ayaw gumising ng maaga, ayaw mapagod, ayaw magmadali. Pero sa isip niya, nakikita niya ang sarili niyang successful. Mayaman, respetado, mataas ang level. Ang tanong, tamad ka ba talaga? O may mas malalim na psychological conflict na nangyayari sa loob mo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang psikolohiya ng taong lazy but ambitious. Yung may malaking vision, pero mabagal kumilos. At baka sa huli ma-realize mo, hindi ka pala tamad. May ibang dahilan kung bakit ka stuck. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Lazy pero ambisyoso, ang sikreto ng taong mataas ang pangarap pero mabagal kumilos. May mga tao na tahimik lang sa gilid, hindi masyadong active, hindi laging present sa mga opportunity. Madalas mukhang relax, mabagal o parang walang urgency sa buhay. Pero kapag nakausap mo sila ng mas malalim, doon mo malalaman ang totoo. May plano sila, may vision sila, at minsan mas malaki pa ang pangarap nila kaysa sa mga taong sobrang busy araw-araw. Ang problema, bakit parang hindi sila umaandar? Sa psychology, may tinatawag na cognitive dissonance. Ito yung mental conflict na nangyayari kapag hindi tugma ang gusto mong mangyari at ang ginagawa mo ngayon. Gusto mong maging successful pero mas pinipili mong mag-scroll. Gusto mong umangat pero inuuna mo ang comfort. Hindi ito simpleng katamaran. Madalas, ito ay resulta ng ilang malalim na dahilan. Una ay perfectionism. Maraming ambisyosong tao ang hindi agad kumikilos dahil gusto nila perfect ang simula. Ayaw nila ng mali. Ayaw nila ng kahihiyan, ayaw nila ng failure, kaya imbes na magsimula ng hindi handa, mas pinipili nilang maghintay. Ang hindi nila napapansin, ang paghihintay ang nagiging dahilan kung bakit sila nahuhuli. Mayroon ding fear of exposure. Kapag mataas ang pangarap mo, mataas din ang risk na mabigo. At kapag nabigo ka, mas masakit dahil malaki ang expectation mo sa sarili mo. Kaya ang isip mo gumagawa ng defense mechanism. Pinapabagal ka nito. Pinaparamdam na okay lang muna ang wala kang ginagawa. Mas safe ang walang action kaysa sa possibility ng failure. May isa pang dahilan na madalas hindi napapansin. Hidden burnout. May mga tao na mentally pagod na kahit hindi pa nagsisimula. Sobrang dami nilang iniisip. Sobrang dami nilang plano. Sobrang dami nilang gustong mangyari. Pero sa sobrang dami, nagiging overwhelmed sila. Ang resulta, paralysis. Ambisyoso ang isip, pero tamad ang katawan. Ang totoo, hindi ka tamad. Ang tawag dito ay psychological resistance. Ito yung internal friction sa pagitan ng comfort at growth. Lahat ng tao gusto ng success, pero hindi lahat handang iwan ang comfort zone nila. At kapag mas mahalaga ang comfort kaysa sa discomfort ng progress, doon ka nagmumukhang tamad. Pero may twist dito. Ang mga taong tinatawag na lazy but ambitious ay kadalasang strategic thinkers. Hindi sila mahilig sa busy work. Ayaw nila ng walang direksyon na pagod. Gusto nila efficient. Gusto nila sigurado. Ang problema, minsan sobrang tagal nilang naghihintay ng perfect opportunity kaya hindi sila nakakagalaw. Kung ikaw ito, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi motivasyon ang kulang mo. Clarity at discipline ang kulang mo. Kapag malinaw ang next small step mo, mas madali kang gagalaw. Kapag hindi mo na iniisip ang buong bundok at ang focus mo lang ay isang hakbang, mababawasan ang resistance. Ang ambisyon mo ay hindi problema. Ang pagiging mabagal mo ay hindi rin kaaway. Ang kalaban mo ay ang cycle ng overthinking, perfectionism at comfort. At kapag natutunan mong basagin ang cycle na ito, doon magsisimulang mag-align ang pangarap mo at ang galaw mo. Hindi mo kailangang maging sobrang productive. Hindi mo kailangang magmadali. Kailangan mo lang magsimula. Dahil ang taong mabagal pero tuloy-tuloy, mas malayo ang mararating kaysa sa taong puro plano pero walang unang hakbang. 2. Ambisyoso ka pero tamad ka. Ang psychological trap ng overthinking achievers. May mga taong hindi kulang sa pangarap. Ang kulang sa kanila ay galaw. Sila yung laging may idea, laging may plano, laging may vision kung saan nila gustong makarating sa loob ng 5 o 10 taon. Kapag kinausap mo sila, malinaw ang direksyon nila, detalyado ang mga goals, alam nila ang potensyal nila. Pero pagkatapos ng usapan, walang nangyayari. Hindi sila nagsisimula.
Hindi sila sumusubok, hindi sila tumatakbo. At doon nagsisimula ang label, tamad. Pero sa psychology may mas malalim na paliwanag dito. Ang tawag dito ay analysis paralysis. Ito ang kondisyon kung saan sobrang dami mong iniisip na possibilities, outcomes at risks hanggang sa hindi ka na makakilos. Overthinking achievers ang tawag sa ganitong uri ng tao. Mataas ang standard, mataas ang awareness, matalino, strategic mag-isip. Pero dahil sobrang advanced ng pag-iisip nila, nauunahan nila ang sarili nilang action. Iniisip na nila ang failure bago pa sila magsimula. Iniisip na nila ang rejection bago pa sila mag-apply. Iniisip na nila ang criticism bago pa sila magsalita. Sa isip nila, parang nakapaglaro na ang buong senaryo. At dahil nakita na nila ang worst case, pinipili nilang huwag na lang gumalaw. Hindi ito katamaran. Ito ay psychological self-protection. Ang utak mo ay dinisenyo para iwasan ang sakit. Kapag nakita nitong may posibilidad ng embarrassment, pagkawala o pagkatalo, mag-a-activate ito ng resistance. Bibigyan ka nito ng rason para mag-delay. Sabihin nitong hindi ka pa handa. Sabihin nitong may mas tamang timing. Sabihin nitong pag-isipan mo pa. Hanggang sa lumipas ang panahon. May isa pang layer dito. Kapag ambisyoso ka, mataas ang identity mo sa sarili mo. Nakikita mo ang sarili mo bilang future successful person. At kapag nagsimula ka at nagkamali, parang nabasag ang imaheng iyon. Mas masakit ang maliit na failure kapag malaki ang tingin mo sa sarili mong potential. Kaya anong ginagawa ng isip? Pinipili nitong panatilihin ang idea ng success kaysa subukan ang reality ng proseso. Mas komportable ang mag-isip ng plano kaysa harapin ang hirap ng execution. Dito pumapasok ang psychological trap. Habang mas marami kang alam, mas marami kang naiisip na pwedeng magkamali. Habang mas mataas ang pangarap mo, mas mataas ang pressure na hindi dapat pumalpak. At habang mas mataas ang pressure, mas lumalakas ang delay. Ang resulta stuck, ambisyoso sa loob, parang tamad sa labas. Kung ikaw ito, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ang clarity ay hindi nanggagaling sa pag-iisip lang. Nanggagaling ito sa paggalaw. Hindi mo kailangang siguraduhin ang buong path. Kailangan mo lang siguraduhin ang unang hakbang. Kapag kumilos ka, kahit maliit lang, nababawasan ng overthinking. Kapag may action, nagkakaroon ng feedback. At kapag may feedback, nagiging mas malinaw ang susunod mong galaw. Ang achiever na laging nag-iisip pero hindi kumikilos ay mananatiling pangarap lang ang tagumpay. Pero ang achiever na handang magkamali, handang maging beginner, at handang masaktan ng kaunti, siya ang tuluyang uusad. Hindi ka tamad, masyado ka lang nag-iisip. At minsan ang pinakamatalinong desisyon ay hindi ang magplano pa ng mas detalyado, kundi ang kumilos kahit hindi pa perpekto. 3. The lazy genius effect. Bakit mataas ang pangarap pero kulang sa galaw? May isang klase ng tao na hindi mahilig sa pagod na walang direksyon. Ayaw nila ng sobrang busy. Ayaw nila ng paulit-ulit na routine na parang walang saysay. Pero sa loob ng isip nila, mataas ang standard. Mataas ang pangarap, malaki ang vision. Ito ang tinatawag na lazy genius effect. Hindi sila tamad dahil wala silang gustong marating. Tamad sila pagdating sa mga bagay na hindi nila nakikitang mahalaga. Sa psychology, konektado ito sa selective motivation. Ibig sabihin, hindi lahat ng task ay nagbibigay ng sapat na stimulation o meaning para sa kanila. Kapag ang isang gawain ay mababa ang perceived value, bumababa rin ang drive. Kaya minsan, kaya nilang magpuyat para sa isang bagay na interesado sila. Pero hindi nila kayang tapusin ang isang simpleng task na wala namang emotional connection sa kanila. Hindi ito simpleng katamaran, ito ay misalignment. Kapag ang ginagawa mo ay hindi aligned sa identity at long-term vision mo, natural na babagal ang galaw mo. May isa pang dahilan kung bakit nangyayari ito. Ang mga taong may mataas na intelligence o creativity ay madalas naghahanap ng efficiency. Gusto nila ng shortcut, gusto nila ng smart move, ayaw nila ng grind na walang strategy. Ang problema, habang naghahanap sila ng pinakamagandang paraan, hindi nila napapansin na lumilipas ang oras. Naghihintay sila ng perfect system. Naghihintay sila ng tamang momentum. Naghihintay sila ng big break. Hanggang sa maging habit ang paghihintay. Ang lazy genius effect ay hindi kawalan ng kakayahan. Ito ay sobrang pag-prioritize ng comfort at efficiency kaysa sa consistency. At dito pumapasok ang psychological illusion. Akala mo productive ka dahil marami kang idea. Akala mo malapit ka na dahil malinaw ang vision mo. Pero ang totoo,
Ang success ay hindi nasusukat sa lalim ng plano. Nasusukat ito sa dami ng action na naulit mo kahit hindi exciting. Ang genius na hindi gumagalaw ay mananatiling potensyal. Ang average na consistent kumilos ay mas mabilis pang uunlad. Kung nakikita mo ang sarili mo dito, hindi mo kailangang baguhin ang pagiging strategic mo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging sobrang busy. Ang kailangan mo ay isang sistema na magpapagalaw sa iyo kahit hindi ka motivated. Disiplina na hindi nakabase sa mood, action na hindi nakabase sa excitement. Kapag natutunan mong gumawa kahit hindi perfect ang kondisyon, doon mawawala ang label na tamad. Dahil ang totoo, hindi ka lazy. Masyado ka lang naghihintay ng ideal situation. At sa mundo ng psychology, ang ideal situation ay bihirang dumating. Ang tunay na genius ay hindi yung pinakamatalino mag-isip, kundi yung marunong kumilos kahit hindi pa sigurado. 4. Procrastination ng mga ambisyoso. Psychology ng taong ayaw magmadali pero gustong manalo. May mga taong gustong manalo sa buhay, gustong umangat, gustong maging iba sa karamihan. Pero kapag oras na para kumilos, bigla silang bumabagal. Hindi sila nagmamadali, hindi sila agad sumusugod. Parang laging may bukas. Ito ang kakaibang anyo ng procrastination na madalas makita sa mga ambisyosong tao. Sa psychology, ang procrastination ay hindi lang tungkol sa pagiging tamad. Madalas, ito ay paraan ng pag-regulate ng emosyon. Kapag ang isang gawain ay may kasamang pressure, fear of failure, o mataas na expectation, nagiging mabigat ito sa isip. At kapag mabigat ang emosyon, ang natural na response ng utak ay umiwas. Kapag ambisyoso ka, mas mataas ang pressure mo sa sarili mo. Hindi ka lang basta gumagawa. Gumagawa ka para manalo. Gumagawa ka para mapatunayan ang sarili mo. At dahil mataas ang stakes, mas tumitindi ang takot magkamali. Kaya ang isip mo gumagawa ng kompromiso. Hindi ka nito pipigilan mangarap. Pero pipigilan ka nitong kumilos ngayon. Sasabihin nito na hindi pa perfect ang timing. Sasabihin nito na kailangan mo pang mag-prepare. Sasabihin nitong mas mabuti kung pag-isipan mo muna. Hanggang sa maging cycle ang delay. May isa pang layer ang ganitong uri ng procrastination. May mga ambisyosong tao na ayaw magmadali dahil iniisip nilang ang tunay na panalo ay strategic. Ayaw nila ng padalos-dalos na galaw. Ayaw nila ng desperadong kilos. Gusto nila calculated. Gusto nila sigurado. Pero minsan, ang sobrang pagkalkula ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila umaabante. Habang ang iba ay sumusubok at natututo sa pagkakamali, sila ay naghihintay pa rin ng mas malinaw na signal. Ang hindi nila napapansin, ang momentum ay nabubuo sa paggalaw, hindi sa pag-iisip. Ang taong ayaw magmadali pero gustong manalo ay kailangang maintindihan ang isang mahalagang prinsipyo. Ang winning ay hindi lang tungkol sa tamang strategy. Ito ay tungkol sa tamang timing ng action. At kadalasan ang tamang timing ay ngayon. Hindi mo kailangang tumakbo ng mabilis. Hindi mo kailangang habulin ng lahat. Pero kailangan mong gumalaw bago ka maunahan ng sariling pagdududa. Ang procrastination ng ambisyoso ay hindi kakulangan sa kakayahan. Ito ay sobrang attachment sa outcome. Kapag natutunan mong ihiwalay ang identity mo sa resulta, mas magiging magaan ang paggalaw. Gawin mo ang trabaho hindi dahil kailangan mong manalo agad, kundi dahil ito ang susunod na hakbang. Dahil ang taong mabagal pero tuloy-tuloy, mas malamang manalo kaysa sa taong laging naghihintay ng perpektong sandali. 5. Hindi ka tamad, strategic ka lang. The dark psychology of lazy ambition. May mga taong tinatawag na tamad dahil hindi sila mahilig sa sobrang pagod. Hindi sila madaling ma-pressure. Hindi sila basta-basta kumikilos dahil lang sinabi ng iba. Pero sa loob ng isip nila, mataas ang standard, mataas ang pangarap, at malinaw ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Ang tanong, tamad ba talaga sila o strategic lang? Sa dark psychology, may konsepto ng energy conservation instinct. Natural sa tao ang magtipid ng energy. Ang utak natin ay nakaprogram para iwasan ang hindi necessary na effort. Ang kaibahan lang, ang ilang tao ay mas conscious dito. Ayaw nila ng effort na walang malinaw na return. Ayaw nila ng pagod na hindi direktang magdadala sa kanila sa goal. Kaya kung ang isang gawain ay mukhang mababa ang impact, babagalan nila o iiwasan nila ito. Sa paningin ng iba, katamaran ito. Pero sa loob, ito ay kalkulasyon. Ang lazy ambition ay nangyayari kapag ang isang tao ay gustong umangat, pero gusto niyang gawin ito sa pinaka-efficient na paraan. Gusto niya ng leverage. Gusto niya ng shortcut. Gusto niya ng smart move kaysa hard move. Ang problema, hindi lahat ng tagumpay ay shortcut. May mga proseso na kailangan pagdaanan.
May mga boring na hakbang na walang instant reward. At dito nagkakaroon ng conflict ang strategic mind. Kapag hindi exciting ang proseso, nawawala ang drive. Kapag hindi agad nakikita ang resulta, bumababa ang consistency. Unti-unting nabubuo ang pattern. Mag-iisip ng malaking plano. Maghahanap ng pinakamabilis na paraan. Kapag hindi nakita ang ideal path, hihinto muna hanggang sa ang paghinto ay maging habit. Ito ang dark side ng lazy ambition. Matalino ka, may vision ka. Pero dahil ayaw mong mag-aksaya ng energy sa maling galaw, minsan hindi ka na gumagalaw kahit tama na sana ang direksyon. May isa pang mas malalim na layer dito. Ang ilang taong may ganitong pattern ay takot sa average effort. Para sa kanila, kung hindi ito extraordinary, parang hindi ito worth it. Kaya kung hindi sila makakapag-perform sa mataas na level, mas pipiliin nilang huwag na lang muna. Sa ganitong paraan, napoprotektahan nila ang ego nila. Kapag hindi sila nag-try, walang failure. Kapag walang failure, buo pa rin ang image ng potential. Pero ang potential na hindi ginagamit ay unti-unting nawawala. Kung nakikita mo ang sarili mo dito, hindi mo kailangang tanggalin ang pagiging strategic mo. Hindi mo kailangang maging sobrang busy para lang masabing productive ka. Ang kailangan mo ay balanse. Strategy na may kasamang action. Efficiency na may kasamang consistency. Dahil ang tunay na strategic na tao ay hindi yung pinakamagaling umiwas sa pagod, kundi yung marunong pumili ng tamang pagod at handang gawin ito kahit hindi ito perfect. 6. Big dreams, low energy. Ang totoong dahilan kung bakit hindi ka umaandar. Marami ang may malaking pangarap, gustong yumaman, gustong maging successful, gustong maabot ang mataas na level sa buhay. Pero araw-araw, parang mababa ang energy. Mabagal ang kilos, madaling mapagod kahit wala pang nasisimulan. At ang unang pumapasok sa isip ay isang salita: tamad. Pero sa psychology, hindi laging katamaran ang dahilan kung bakit hindi ka umaandar. May mga pagkakataon na ang problema ay hindi kakulangan sa ambisyon, kundi kakulangan sa mental at emotional energy. Kapag ang isip mo ay punong-puno ng stress, self-doubt at pressure, kumakain ito ng cognitive resources. Kahit hindi ka pisikal na gumagalaw, pagod ka na. Tinatawag ito na mental load. Habang iniisip mo ang future mo, ang expectations ng pamilya, ang comparison sa ibang tao, at ang fear na baka hindi ka mag-succeed, unti-unting nauubos ang focus mo. Kaya kapag oras na para kumilos, wala ka nang natitirang lakas. May isa pang factor na madalas hindi napapansin. Kapag sobrang laki ng pangarap mo, nagiging overwhelming ito. Ang isip mo ay nakatingin agad sa finish line. Nakikita mo ang milyong hakbang na kailangan mong gawin. At dahil masyadong malayo ang target, bumababa ang motivation mo sa present moment. Ang utak natin ay mas responsive sa immediate reward kaysa sa long-term reward. Kapag hindi agad nakikita ang resulta ng effort, mas mahirap magsimula. Kaya ang nangyayari, malaki ang vision mo, pero mababa ang daily drive mo. Hindi dahil wala kang disiplina, kundi dahil overloaded ang system mo. May mga tao ring nakakaranas ng emotional fatigue. Paulit-ulit na disappointments, small failures o rejection ang unti-unting nagpapababa ng internal energy. Sa labas mukhang normal ka, pero sa loob pagod ka na. Kapag hindi na-address ang pagod na ito, nagiging pattern ang pagiging mabagal. Kung ikaw ito, kailangan mong maintindihan ang isang mahalagang bagay. Energy muna bago strategy. Hindi sapat ang malaking pangarap kung ubos ang mental capacity mo. Kailangan mong bawasan ang noise sa isip mo. Kailangan mong hatiin ang malaking goal sa mas maliit at mas konkretong hakbang. Sa halip na isipin kung paano ka magiging successful sa loob ng 5 taon, tanungin mo ang sarili mo kung ano ang isang bagay na kaya mong gawin ngayon. Isang task, isang progress, isang maliit na panalo. Kapag nakabuo ka ng maliit na momentum, unti-unting babalik ang energy mo. Ang totoo, hindi mo kailangang maging hyper-motivated araw-araw. Kailangan mo lang protektahan ang mental energy mo at gamitin ito sa tamang direksyon. Dahil ang taong may big dreams ay hindi dapat maubos sa kakaisip. Dapat itong matutong kumilos kahit maliit ang simula. 7. Ambisyosong tamad. Psychological conflict ng mataas ang standard pero mababa ang action. May mga tao na hindi kontento sa ordinaryo. Ayaw nila ng simple lang. Ayaw nila ng average. Mataas ang standard nila sa sarili. Mataas ang expectation. Gusto nila kapag gumawa sila dapat mahusay, dapat iba, dapat kapansin-pansin. Pero may isang problema. Madalas hindi sila nagsisimula. Sa psychology, ito ay isang malinaw na internal conflict. Ang identity mo ay nakaposisyon sa mataas na level, pero ang daily behavior mo ay hindi umaabot doon.
At kapag hindi nagtugma ang identity at action, nagkakaroon ng tension sa loob. Ang taong may mataas na standard ay madalas takot sa mediocre output. Para sa kanila, mas mabuti nang walang output kaysa may output na hindi impressive. Kaya imbes na magsimula at mag-improve along the way, pinipili nilang maghintay hanggang sa maramdaman nilang kaya nilang gawin ito ng maayos. Ang problema, ang mastery ay hindi nagsisimula sa maayos. Nagsisimula ito sa paulit-ulit na hindi perpekto. May isa pang dahilan kung bakit nangyayari ito. Kapag mataas ang standard mo, mas malaki ang gap sa pagitan ng kung nasaan ka ngayon at kung saan mo gustong makarating. At habang mas malaki ang gap, mas nakakatakot simula ng proseso. Pakiramdam mo napakalayo mo pa. Pakiramdam mo kulang ka pa. Pakiramdam mo hindi ka pa ready. Ang isip mo ay nagiging kritiko kaysa coach. Sa halip na tulungan kang umusad, mas pinapansin nito ang kakulangan mo. Unti-unting bumababa ang action. Hindi dahil wala kang pangarap, kundi dahil natatakot kang hindi maabot ang sarili mong standard. Dito nabubuo ang label na ambisyosong tamad. Mataas ang pangarap, mataas ang standard, pero mababa ang galaw. Kung nakikita mo ang sarili mo dito, mahalagang maintindihan mo na ang standard ay gabay, hindi pader. Hindi mo kailangang maabot agad ang ideal version ng sarili mo para magsimula. Ang kailangan mo ay consistency, hindi perfection. Ang maliit na aksyon na inuulit araw-araw ay mas makapangyarihan kaysa sa isang malaking aksyon na bihira mong gawin. Kapag tinanggap mong magiging beginner ka muna, mawawala ang pressure na maging excellent agad. At kapag nawala ang pressure, mas madali kang kikilos. Hindi masama ang mataas ang standard, pero kung hinahayaan mo itong pigilan ka, ito na ang nagiging hadlang sa ambisyon mo. Ang tunay na paglago ay hindi nangyayari kapag handa ka na. Nangyayari ito kapag handa kang magsimula kahit hindi ka pa handa. 8. Gusto mong yumaman, pero ayaw mong mapagod. The hidden psychology behind it. Maraming tao ang gustong yumaman. Gustong magkaroon ng financial freedom. Gustong hindi na mag-alala sa pera. Pero kapag narinig nila ang salitang sakripisyo, disiplina, at matagal na proseso, biglang bumababa ang excitement. Gusto ang resulta, ayaw ang hirap. Sa unang tingin parang simpleng katamaran ito. Pero sa psychology, may mas malalim na paliwanag. Ang utak ng tao ay nakawire para hanapin ang pleasure at iwasan ang pain. Ito ang tinatawag na pleasure principle. Natural na mas piliin natin ang comfort kaysa discomfort. Ang problema, ang pagyaman ay kadalasang delayed reward. Hindi agad nakikita ang bunga ng effort. Kailangan ng mahabang panahon ng consistency bago maramdaman ang resulta. At dito nagkakaroon ng conflict. Ang isip mo ay gustong yumaman sa future, pero ang katawan mo ay gustong maging komportable ngayon. Kapag mas malakas ang pull ng present comfort, mas hihina ang action mo. May isa pang layer ang ganitong mindset. Minsan, hindi talaga pagod ang iniiwasan mo. Ang iniiwasan mo ay uncertainty. Kapag nagsimula kang mag-build ng negosyo o mag-invest sa sarili mo, walang kasiguraduhan ng outcome. At ang uncertainty ay nagtitrigger ng anxiety. Para maiwasan ang anxiety, mas pinipili ng isip ang stable at predictable na routine kahit hindi ito nagdadala sa malaking kita. Sa labas mukhang ayaw mo lang mapagod, pero sa loob natatakot ka sa risk. May mga tao ring lumaki sa environment na hindi nila nakitang normal ang pagyaman. Kapag malalim sa subconscious ang paniniwalang mahirap yumaman o hindi ito para sa kanila, nagkakaroon ng self-sabotage. Kapag malapit na sa opportunity, biglang magdadahilan. Kapag kailangan ng mag-commit, biglang babagal. Hindi dahil ayaw nila ng pera, kundi dahil may bahagi sa kanila na hindi naniniwalang deserve nila ito. Kung nakikita mo ang sarili mo dito, mahalagang maging tapat ka sa sarili mo. Ang tanong ay hindi kung gusto mo bang yumaman. Ang tanong ay handa ka bang tanggapin ang discomfort na kasama nito. Hindi kailangang extreme ang pagod. Hindi kailangang ubusin ang sarili. Pero kailangan mong tanggapin na ang growth ay may kasamang effort. Kapag inintindi mo ang takot at paniniwalang nasa likod ng pag-iwas mo, mas madali mong mababago ang pattern. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula hindi sa pagpilit sa sarili mong magpakapagod, kundi sa pag-unawa kung bakit mo iniiwasan ang pagod. 9. Lazy outside, hungry inside. Ang dobleng pagkatao ng ambisyosong tao. May mga tao na sa paningin ng iba ay parang walang pakialam. Chill lang, tahimik. Hindi nagmamadali. Pero sa loob ng isip nila may apoy. May matinding desire na umangat. May matinding gutom sa success. May malalim na pangarap na hindi nila basta ipinapakita. Ito ang dobleng pagkatao ng ambisyosong tao. Sa labas mukhang mabagal.
Sa loob, gutom na gutom. Sa psychology, may konsepto ng private ambition. Hindi lahat ng tao ay expressive sa goals nila. May ilan na mas pinipiling itago ang vision nila dahil ayaw nila ng external pressure o ingay mula sa iba. Kapag hindi nila ibinabandera ang plano nila, nagmumukha silang walang direksyon. Pero ang totoo, iniingatan lang nila ang pangarap nila. May isa pang dahilan kung bakit nagmumukhang lazy outside ang ganitong tao. Sila ay highly internal. Mas maraming nangyayari sa isip kaysa sa labas. Sobrang dami nilang iniisip, sinusuri at pinaplano. Ang problema, dahil internal ang proseso, hindi ito nakikita ng ibang tao. At minsan kahit sila mismo nalilito kung bakit parang wala pa ring visible progress. Ang hunger sa loob ay hindi agad nagiging action sa labas. Kapag ang isang tao ay sobrang self-aware at mataas ang standard, mas matagal siyang mag-prepare bago kumilos. Ayaw niya ng half-hearted na effort. Gusto niya kapag gumalaw siya, may impact. Pero habang naghihintay ng tamang moment na pagkakamalan siyang tamad, may mas malalim pang layer dito. May mga taong sadyang mababa ang need for external validation. Hindi nila kailangan ng palakpakan habang nasa proseso. Tahimik silang nangangarap. Tahimik silang nag-iipon ng lakas. Ngunit kung walang malinaw na sistema para ilabas ang hunger na ito sa konkretong action, mananatili itong desire lang. Ang apoy na hindi ginagamit ay unti-unting humihina. Kung ikaw ay lazy outside pero hungry inside, kailangan mong itanong sa sarili mo kung paano mo isasalin ang internal fire mo sa daily movement. Hindi sapat ang gutom. Hindi sapat ang vision. Kailangan itong suportahan ng maliit at consistent na galaw. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat ang plano mo. Hindi mo kailangang magpanggap na sobrang busy. Pero kailangan mong siguraduhin na bawat araw may kahit isang hakbang na lumalapit ka sa goal mo. Dahil ang tunay na ambisyon ay hindi nasusukat sa lalim ng desire. Nasusukat ito sa kung gaano mo ito kayang gawing realidad kahit tahimik lang ang proseso. 10. Bakit mas maraming ambisyoso ang nananatiling stuck? The psychology of delayed action. Maraming tao ang may malinaw na pangarap. Alam nila kung ano ang gusto nila sa buhay. May vision sila ng future na mas maganda kaysa sa present nila ngayon. Pero kahit malinaw ang direksyon, nananatili silang nasa parehong lugar. Stuck! Sa psychology, may tinatawag na delayed action pattern. Ito ang ugali ng paulit-ulit na pagpapaliban ng kilos kahit alam mong mahalaga ito. Hindi dahil wala kang ambisyon, kundi dahil may internal resistance na mas malakas kaysa sa desire mo. Kapag ambisyoso ka, malaki ang pangarap mo. At habang mas malaki ang pangarap, mas malaki ang pressure. Mas malaki ang posibilidad ng failure. Mas malaki ang expectation sa sarili. Mas malaki ang takot na baka hindi mo maabot ang standard mo. Kaya ang isip mo naghahanap ng paraan para protektahan ka. Hindi ka nito pipigilan mangarap, pero pipigilan ka nitong kumilos ngayon. Sasabihin nitong may mas tamang oras, may mas magandang kondisyon, may mas malinaw na plano na kailangan mo munang buuin. At sa bawat delay, pansamantalang nababawasan ang anxiety. Ito ang psychological reward ng pagpapaliban. Gumagaan ang pakiramdam mo dahil hindi mo muna hinaharap ang pressure. Pero ang kapalit nito ay stagnation. May isa pang dahilan kung bakit maraming ambisyoso ang nananatiling stuck. Nakakabit ang identity nila sa future self nila. Mas komportable silang isipin ang magiging successful version ng sarili nila kaysa harapin ang imperfect present version nila. Sa imahinasyon magaling sila. Sa realidad, beginner pa lang. At ang pagiging beginner ay nakakabawas sa ego. Kaya mas pinipili ng ilan na manatili sa stage ng planning kaysa pumasok sa stage ng execution. Ang problema, walang nangyayaring pagbabago sa stage ng puro plano. Kung ikaw ay ambisyoso pero pakiramdam mo ay hindi ka umaabante, mahalagang maging aware ka sa delayed action pattern mo. Hindi sapat ang malinaw na vision. Kailangan mong sanayin ang sarili mong kumilos kahit may takot. Kahit hindi pa buo ang confidence. Kahit hindi pa perpekto ang plano. Ang momentum ay hindi kusang dumarating. Ito ay binubuo sa unang hakbang. Kapag nasanay kang harapin ang discomfort imbes na i-delay ito, unti-unting mawawala ang pagiging stuck. Dahil ang ambisyon ay kapangyarihan lamang kapag sinamahan ng action. Kung wala ang action, mananatili itong ideya. At ang ideya na hindi ginagalawan ay mananatiling pangarap lang. Sa huli, hindi mo kalaban ang ambisyon mo. Hindi mo rin kalaban ang pagiging mabagal mo. Ang tunay mong kalaban ay ang mga tahimik na pattern sa loob ng isip mo na pumipigil sa'yo kumilos. Yung overthinking na nagpapabagal sa'yo. Yung takot na tinatago mo sa likod ng hindi pa ngayon. Yung comfort na mas pinipili mo kaysa sa growth.
Ang totoo, hindi ka tamad. May conflict lang sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ang gusto mong maging. At kapag natutunan mong kilalanin ang conflict na iyon, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa motivation, hindi sa hype, kundi sa maliliit, tahimik pero tuloy-tuloy na galaw. Tandaan mo ito. Ang ambisyosong taong natutong kumilos kahit may takot, kahit mabagal, kahit hindi perpekto, ay mas malakas kaysa sa taong maraming plano pero walang aksyon. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.